langga, ah. Ate, be with her for the meeting, okay? I'll close the door, otherwise she'll scatter my folded clothes. Okay na. Let me know if she's doing something, okay? Ang init. Ano yung bilangguan? Good morning, guys. Maaga-aga ang init. So nga pala kagabi, first time na umattend ako ng Muslim wedding. So that was my first time na ma-experience yung Muslim wedding dito sa India, guys. So yung inatinan namin kahapon, guys, I'll just show you some clips. Parang wala kasing picture, unlike kasi Muslim ng na-experience ko sa mga Hindu marriages. Pero dito sa India, guys, hindi ko pa na-experience na umattend ng Christian marriage. I really want to experience that one. Kung paano naman yung mga Kristiyano dito na mga Indians na mag-celebrate ng marriage dito. I mean, gawin yung marriage ceremony dito. So, yun yung gusto ko ma-experience naman. So, sa Muslim marriage, guys, I guess lahat naman ng Muslim ganito yung ano nila, na magkahiwalay yung babae, magkahiwalay yung lalaki. So, inutinan ko kagabi, inutinan namin kagabi. Actually, yung nag-invite sa amin, nagtitinda yun ng mga gulay, guys. Hindi ko alam na Muslim sila, pero kasi regular na customer si Papa. So, in-invite, nung nagtitinda ng gulayan, may pwesto kasi yun, guys, eh. Hindi yung naglalako, may pwesto. Nakasalang kapatid niya. No, so, in-invite kami. Sabi ko, sabi ko sa asawa ko, di ba magkahiwalay yung lalaki sa babae? Sabi ko, sino kakausapin ko doon? Sino kakausapin ko doon? Sabi ko sa kanya, baka maburyong na ako doon kasi wala akong kilala, wala akong kausap. Mostly kasi ng mga marriages na pinupunta namin na Hindu, yung mga kaopisina niya. So, may mga usap ako doon. So, doon kasi wala talaga. So, nakaupo lang kami. Tapos yung bride, may little stage, tapos may upuan. Ayan. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila doon. Wala nang pictorial or siguro during that time siguro naghihintay sila ng mga ibang bisita na darating. So bago kumain. Wala, mga nakaupo lang kami doon. Tapos ako nakiki-shoso lang ako. Tapos si Rain, isa ring pasaway. Yes? Huh? What? What? Binigyan ko sila ng chips sila, Anika. Isa rin, sabi ko, kainin niyo yung chips niyo. Mga alas 10. Hindi pa alas 10. Okay, you guys eat! So, si Papa tawag ng tawag na una na daw sila sa side nila na kumain. Ito lang masasabi ko, guys, yung mga pagkain ng Muslim dito sa India, iba sa pagkain ng mga Hindu. And, to tell you frankly, mas masarap yung pagkain ng mga Muslim compare sa mga regular na mga Hindus, guys, pag-a-attend ka ng marriage. So, hindi ko siya nakuanan kasi nga, wala akong kakilala doon sa table. And nga pala, sa marriage ng mga Hindu and sa marriage ng mga Muslim, sa Hindu kasi, pag may kasal at yung reception area, sa reception area na, mga nakatayo silang kumain. Kumbaga, kanya-kanya na kayong pwesto kung saan kayo tatayo o saan kayo kakain. Basta naka-buffet sila. Naka-buffet. Sa Muslim naman, guys, may table sila, which is really good kasi talagang maayos kang kakakain, no? Pero there's some Hindus naman daw, guys, na may mga lamesa, pero hindi pa nakaka-attend na may ganung tagpo. Siguro kung mayaman natin, siguro talaga, ayun yung mag-aan sila ng may lamesa. And the same time kasi, guys, sa mga Hindu marriage, kung sino-sino lang ang pumapasok minsan na hindi na na-monitor kung sino na, kung na-invert ba yon o hindi. Kumbaga, kung may makita siguro na pasok lang, tapos kakain, ganon. Sa, kasi sa Muslim, guys, parang talagang, kung sino lang na-invite, yun lang talaga yung pumupunta. Hindi talaga, yun yung na-notice ko sa Hindu and Muslim marriage. So, yung natikman kong mutton, guys, o yung karne ng, ano ba tawag dito? Ng sheep or ng kambing. Ang sarap-sarap niya, guys. Iba talaga yung lasa ng pagkain ng Muslim sa compare sa mga Hindus, guys. Ang sarap niya. Yun yung mutton marg. Sabi ko kayo, saan yung pagkain? Parang siyang soupy dishes na creamy. And then mutton. Ayan. Tapos, ano pa nga mga
pagkain namin dyan, mga parata, yung parang bread, na parang may in-sprinkle ng parang Italian na herbs. Ayun, tapos ano pa ba yung chicken, ang lambot-lambot, tapos mga fish fry and the prawns. Talagang pang occasion talaga yung handaan. May biryani din. Hindi siya biryani actually. Para siyang rice, yung sa mga Arabian style na parang may kulay lang yung kanin. At hindi siya spicy, which is really good kasi talagang pang kids friendly yung pagkain. Unlike kasi guys, pag pupunta ka ng mga Hindu marriages, ang kaanghang ng mga pagkain nila. Sa Muslim guys, no spice, may very mild lang talagang maano mo na hindi siya talagang napakaanghang. Kaya nakakain ng maayos yung mga bata. So, yun yung experience namin. Sabi ko kay Mr. Pag gusto ko mag-prepare ng mutton marg. So, if ever I really have the chance to prepare that one, papakita ko sa inyo guys kung paano siya i-prepare. Ang sarap-sarap. Ako makamove on kagabi sa mutton marg. Nangangatok na si Loring. Hindi rin ako nakapag-video doon guys kasi sabi ni Mr. Kasi nga, na-notice ko din doon guys, yung mga kababaihan doon, hindi sila masyadong nag-ano ng cellphone nila, nagpuputi ng cellphone. At saka ang sa Muslim din kasi guys, dito kasi sa mga Hindus kasi, they're using their knees or feet. Pag pag may moms na tanda sa'yo tapos hihingi ka ng blessings, nakikita niyo naman kung ano naman ginagawa namin before ni Mr. And sa mga Muslim guys, pag nagigreet yung mga babae, yung beso-beso ba? Pero hindi yung dikit yung dito. Kumbaga yung parang dito yung yung nagdidikit yung balikat by balikat. 3 beses nilang ginagawa. So yun notice ko sa kanila. And it's really nice to experience that kind of Muslim marriage. Talagang madi-differentiate mo yung pagkakaiba ng dalawang relihiyon. Hindi ko na ito natupi kahapon. Hindi ko na ito natupi ang mga tupiin ko kahapon. Yan ang natutupi. Naglalaba ulit. Tapos din sa wakas. Init-init. Aga-aga ang init-init. Ano nga ito pinagagawa ng dalawa dito sa labas? How are you, Rain? Did you miss Mama? Di naman ako nabas yun eh. Ang gigigil ako. Ang tsura niya, no? Puro pa outs. Let's go, let's go. Shall we open it, ate? Ha? It's already tenda. Wait lang. Wait lang ulit. Ulat tuloy mo muna ito. Wait lang, Rain. Magpa-fasting ako ngayon guys dahil nga buong isang linggo na wala ka disiplina yung pagkain ko. Gawa nga ng may kainan nga, may gatherings Camila, Mami G, Ate Marisa, ni Ate Cha, tapos marriage ulit, pinunta natin kagabi, kaya hindi muna ako na-exercise. Kasi alam mo, mamaya wala na akong energy. Ano ko magluto, anong lulutuin ko. Hindi ko alam kung kakain itong mga bata na ito ng sardinas. Tingnan mo ng mga sardinas, guys. Gagawa ako ng mango yogurt sa mga bata kasi meron ako dito cream at saka mangoes. So, gagawa ako ng mango yogurt. So, after nila, mga pang snacks nila mamaya. Kasi may isa akong mangga na natira. Tapos nag-iisip ako kung ano lutuin sa kanila. Kasi magbe-break ako ng fast guys. Siguro mag-aalas 4 na siguro o mag-aalas 3. Gusto ko rin magdasal. So, yun yung pinaka-useful na fasting ko.
Lutuin ko sa kanila. Day! Gawan ko muna sila ng ito. Yogurt. Baka ko makakita dito. So, ganito ko sila gawa ng mango yogurt. O sometimes kung may mga strawberries, ito i-ano ko to yung buo-buo. Kasi ito ipapulp ko. Sarap na to kasi matamis. Ilang araw nandun sa fridge namin, hindi naman nakakain. Come on. Mom, Oh, enough later again. another one. Enough na, baby. Just after you had breakfast, you had the chips. Again, you're asking for another napkins. Enough. Give some gap. Okay. Breakfast may bulati, ah. Get inside, baby. Otherwise, rain will go outside as well. Be with her for the meantime. I'm making yogurt for you guys. I want with this one. I don't put that one there. It's not a shake. Oh, plastic. So, nag-pot na siya, guys. So, halo ko na ito. Oh, nam. Finish na rin. Oh. Tinapon nila kayo. Very good, yay! Very good man yan si Loreng. Si Loreng, guys, pag, ayan na, nakita niyo naman katapos ng kumain, nilagay niya na diretso sa, tawag ito, sa lababo yung kanyang pinagkainan. Very good na yan si Loreng bigger na yan, Loreng. Pinalagay ko na yung mango pot. Ito, very healthy na yogurt kasi homemade. Simutin lang natin yun nandito sa takat. Sayang naman. Kasi ang dami pa. Did you make it? That is for later. Later, we put it in the fridge. Mid snacks. With snacks. Yeah. Give it to me, baby. I want to eat the bread. Iwan ko lang siya. Nung buntis ako kay Anika, ito yung paborito kong kainin. Ano ko lang na maghalo siya ng maigi. Lagyan ko lang siya ng bits ng mango. Ayan, para may makakain sila mamaya na. Ayan. Mama, Oh, what is this? wait lang. What's this in this one? Ayan. So, our mango yogurt. Sarap. So, hindi ko siya makakain guys kasi mamaya na ako kakain ito. Pag nag-break na ako ng fast.
Kasi pag bumili ka na sa labas nito, may mga halo ng mga kung ano-ano, yung ready-made na ba. Ito pure homemade, kaya alam mo, healthy siya. Nalagay ko lang siya sa rep. May panghimagas ang dalawa. What are you looking at there, ate? There's nothing there, wait. And they're still mixing, or still, curd still there. Nahalo ko lang siya ng mabuti na nawala na yung buo-buo ng curd. What are you doing there? Let's go. Go outside, otherwise our electric bill will increase. Go there. I'm going to wash the dishes and go for your lunch. Today we're going to review Mama's homemade yogurt. It tastes mango. It tastes like sugar. So sweet, that's why. If you lick it, so sweet. If you lick it, so sweet. It's yummy. Is it little sour? So sweet. So sweet? Oh, I didn't add sugar. Are you sure? No sour? How's it? Good. Sweet, are you sure? Hindi ko kasi siya tinikman, guys, kasi nga nagka-fasting ako. Are you sure it's not a little bit sour? No sourness? Okay. Isn't it bizarre? I don't know. I didn't try. You try. Later, because I will share. I'm fasting. I'm fasting. It's okay. Shower rain. Papagiving yung shower. Naglaro ang Loreng sa buhanginan. Ano na, Loreng? Masarap naman ang shower ni Loreng sa lababo, Loreng. Good luck.
And that's all for today's vlog, guys. So maraming salamat sa parang Ilonggo so maraming salamat sa pagsabang ngayon sa ating vlog. Ayan at yan yung nagmaoy kanina. Let's go na rin. We're going to sleep. Say bye-bye. Bye-bye na, be. Say bye-bye. Damdam. Say bye-bye, be. Bye-bye. Bye-bye na. Flying kiss pa. Bye-bye. Flying kiss. Aba. Sarap-sarap naman ang kiss niyan. So, bye guys. See you next vlog. Paalam. God bless and laging mag-iingat.